I-share mo naman yan. Baka naman. Ano sa tingin mo? Sino mananalo? Hindi ko sure eh. Check natin comments. Ano daw sabi? Sino? Boom! Ready na ba kayo? Papanisin ko yung mga team nyo. Sumabaybay sa iba't ibang sports. Uy! Andiyan pala kayo. Tara, nood at chat na tayo. Arena Plus Live. Watch, play, and win. Sige. Ayun! Pagkawag mong sabihin, radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Sabihin mo! Yan! Hindi ba? Happy Wednesday morning po sa inyong lahat na nakakaloka to the highest level. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hello, 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 hello. Sa lahat po ng mga nagba-birthday ngayon, especially sa aming kasamahan na si Sir Kenji or mas kilala bilang si Mark by Ken. Happy birthday, Sir Kenji. And of course, sa aking fairy godmother. Sino? Happy birthday, Doc Nina Rodila. Ayan, happy birthday sa'yo. O, diba? Ang nagpapaganda at alam mo yun. Patingin ng maganda. Ito. Ayan. Yun, gano'n. Okay. Supportive friend. O, diba? Ganun talaga yan. Hello po sa inyo, Doc. Happy birthday sa'yo. I love you so much. Ayan. At siya nagpapaganda rin sa akin. Oo. Sino? Ang panalangin na Wow. ligo. Panalangin at Ligo. Tama. Yes. At hilod. O, diba? Ay, kailangan ba? Yes! Ay, akala ko Hindi ligo basta lang. papadususin mo lang yung sabon. Dahil Ganun, ligo oo. lang? Tama. Kulang. O, bago tayo magchikahan, eto na. Oras na, dahil araw ng Miyerkules ngayon, oras na para sa... Chika sa Arena! Diba na nakakaloka? Ang portion ng Chika sa Arena na ito ay hatid pa rin sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Well, ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin, nako eto na, ang isa talagang tinitingala. Isa siguro sa mga sinasabing susunod sa yapaka ni Manny Pacman Pacquiao, diba? Na si Yumir Felix Marshall Marin. Mari, pakilala mo nga siya sa akin. Well, eto na nga. Alam mo ba naman, ang cute nito, grabe. Diba? Tapos In fairness. Oo, at saka 28 years old. Oo, batang-bata. Fresh. Wow. Oh. Diba? Ay, fresh na fresh. Oo. Diba? Na nakakaloka. Panir. 28. Pero eto na nga, Mari. Siya lang naman, alam mo yon, ang tinaguri ang bagong, alam mo yon, pangalan na umuusbong sa larangan ng boxing, lalong-lalo na sa middleweight division. So siguro ito yung mga sinasabi, tama ba? Correct me if I'm wrong, kung ito yung mga amateur, diba? Yes. Yung middleweight. Dahil, alam mo yun, nag-uwi lang naman siya ng mga karangalan noong 2019 sa World Championship ng silver medal.
At nung 2020 lang naman, ay nag-uwi lang naman siya ng... Silver medal saan? Sa 2019 World Championship. At nung 2020, bronze naman ang inuwi niya sa Summer Olympics. Yung 19th Summer Olympics ba Oo, yun? diba? Yung sa ano yata to sa Japan ginawa. Oo. Diba na nakakaloka. Pero ngayon, ay umuwi sa bansa itong si Yumer Marshall na tubong Sambuanga pala ito. Hindi pala SEA Games daw. SEA Games, 2019. Oo. 2019 yung SEA Games, yung World Championship, diba? Yes. Yung 2020 Summer Olympics yun. Oo. Diba? Yun na nga, as in talagang eto na nga, tubong Sambuanga itong si Yumer Felix Marshall. Diba? Iba yung pumapasok sa isip ko. Felix Bakat. Hindi. Walang babakat kay Yumer. Diba? Dahil nga ito ay kakauwi lamang ng bansa at kasalukuyan na nandyan siya ngayon sa may Tagaytay. Nagtitraining. Hindi nagbubulalo. Nagtitraining. Hindi nagsusumipsip ng utak ng bone marrow. Bone marrow. Hindi. Pero hindi, pampalakas to, diba? Sa mga boxing usually. Pagka ganun, alam ko, pag nagtitraining, alam ko, baka talaga yung dapat kinakain. Hindi ko lang alam, Mare. Hindi sila manunuwag. Kasi maraming restriction sa pagkain kapag boxer ka kasi si Pacman ang alam ko, correct me if I'm wrong kasi during na training ni Manny Pacquiao, pag ganyang may laban, ang pinakakain talaga ni puro baka, bulalo, kasi parang yung protein ba ang tawag? Para lean yung Oo, tapos diba, as in talagang yun. Pero hindi niya tayo mahahandaan ng bulalo. Correct. Kung hindi pinaghahandaan niya, ang kanya magiging laban sa darating na Sabado sa Rizal Memorial Stadium or sa Ninoy Aquino. Actually, yun pala. Hindi Rizal Memorial. Dating Rizal Memorial pero ngayon Ninoy Aquino Stadium na siya. Balita ko, Mare, may laban yata siya. Natapos na ba yung Paris Olympic? May laban siya with etong Thailand boxer. Diba? Kung saan nga naman hinahanda siya para makapasok sa professional boxing. Correct. At pag nanalo siya doon, Mare, siya ang kauna-unahang Pilipino na mag-uuwi ng medalyon na gold sa Pilipinas sa Olympics. Kasi first time, kung sakali manalo siya, Maria, siya ang pinakaunang Pinoy na mag-uuwi ng gold. Papadala siya sa Olympics. Yes. Diba? Pag nanalo siya dito sa Thailand boxer na ito, nagaganapin dito sa Sabado yan sa Ninoy Aquino Stadium. Pero ang balita, Mare, medyo malakas daw talaga itong Thailander na ito. Dahil bali-balita, meron na itong 24 wins at 19 KO or knockouts. Samantala ang records ng ating koponan. Koponan? Ano basketball? Etong si Yumer ay meron siyang standings na 4 wins and 2 knockouts. Akala ko ang standings niya ay 32-26-30. Hindi swimsuit competition ng labanan. Boxing competition pala. Diba? Sorry. At ang ilan din sa mga namamayagpag din sa larangan ng boxing, diba? Etong si Yumer na nakakatuwa kasi diba, yung mga usually talaga, yung mga magagaling na boksingero ay kung hindi galing Visayas, laging Mindanao. Ano na mga taga Maynila? Wala kang gagawin. Pero nagtitrain kay Yumer ngayon parang Phil Amare Kasi kagagaling lang niya ng Amerika, di ba? Yes. Galing siya sa Los Angeles. Nag-training daw siya doon ng masigabong talagang umaatikabo. Kaya dito, nung nandun masigabo, umaatikabo. Speaking of umaatikabo, sobrang hinahangaan ko talaga mga boxers. Alam mo kung bakit? Lalo na yung mga wife nila. Kasi nasa likod nila lagi. Tingnan mo si Jinky Pacquiao, nasa likod ni Manny Pacquiao, lagi sumusuporta. Akala ko sasabihin mo kasi presko. Hindi. Si Yumer din, nakasuporta yung kanyang wife, nakasama niya din sa pagtitraining. Na nakakaloka. As in, patunay lamang na talagang muli na naman tayong, alam mo, namamayag pag sa larangan ng boxing. Perfect. At may mga kababayan na naman tayo na muling itatayo ang bandera. Hindi ba? So, itayo! Diba? Ibig sabihin ba nito, Mare, is talagang nalalapit na nga ba ang pagre-retire? Itong si Manny Pacquiao. Hindi naman siguro. Sa pagbaboxing. Kasi recently lang, Mare, diba? Bukod dito kay
Yumir na may nalalapit na laban itong Sabado ay talagang yung kanyang anak din. Oo. Diba? Sino sa kanila? Etong si Eman. Oh. Eman Bacosa. 'Di ba? Na talagang nga naman na nanalo sa lightweight division naman na ginanap sa Jensen kamakailan. Bakos ang apelyido. Oh, yes. Hindi dinala yung apelyido ni Pacquiao. Well, siguro sa usaping yan, medyo mo yun. Abangan na lang sa backlit. Tabayanan natin. Pero acknowledge naman ito. Oo. 'Di ba? Na talagang full support. At hindi lang din yan si Eman. 'Di ba? Maging si Jimuel. Ay isa din sa mga, alam mo yun, na sumusubok na rin na pasukin at sundan ng yapak ng kanyang ama. In diba? fairness sa kanila. Nakakaloka yan. Syempre it runs to their it runs in their blood. To their blood. To their blood. Paano yun? Gumaganon yung blood. Glutadrip. With vitamin C sa Senado. Charis! Pero eto na nga, diba? Sama-sama pa rin natin pakatutukan yan. Syempre, sa darating na Sabado, pakatutukan natin na ihangad yung pagdasal natin ang pagkapanalo ni Yumir Felix Marshall laban sa Thailander na si Teodsak Sinam. Diba? Ay, Mare, bago tayo magtapos sa magtapos sa Chika sa Arena. I-congratulate ko lang muna ang PLDT. Ayan, silang nanalo dun sa sa volleyball kahapon. Apakabongga. Congrats. Against Chocomucho. Yes, bongga yan. Diba? Ay, yung mga detalye niyan, abangan nyo dito sa Chika sa Arena. Correct, sa mga susunod na mga araw. Yes. Well, in the meantime, dyan po muna natatapos ang Chika sa Arena! Diyan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Nako, eto na, tungo na tayo, Mare. Na nakakaloka to the highest level dahil ang mga mata ng mga utawnes ngayon ay medyo nagtataasan ng kilay. Dahil nga sa paano yung pagtaas ng kilay? Ganon. Ay, taray, visible yung kilay. Pag nagtataas ka ng kilay, visible yung kilay mo, Mare. Syempre, ganyan talaga kapag alam mo yung modelo. Model, ganon. Eto na nga, marami nagtataas ang kilay na parang tipong nauumay na nga ba or parang na-OA-yan na. Kanino? Sa sweetness overload na pinakikita nitong si Paolo Abelino at Kim Chu. Diba? Na nakakaloka. Bakit? Na parang bang ang tanong ng buong sambayanan, gusto mo yan na magtatanong sa'yo? Hindi sangkatauhan. Ang sambayanan. Na eto ba'y may patutunguhan nga ba o promo lamang? Yan ang mga ng mga netizen ngayon. Kasi nga parang medyo, alam mo yon, overrated kung tawagin. Yung sweetness na tipong ganyan na alam naman daw ng lahat na si Kim Chu ay dumaranas pa din ng kanyang, alam mo yon, may dinaramdam pa rin tungkol sa hiwalayan. Tungkol dito kay Sia. Parang ganun talaga kaagad. Ang pag-move on, ganun kaagad ang kilig factor. Na parang, diba? Kita mo yung mukha ko kapag nakikita ko sila. Diba? Na nakakaloka. Kasi nga, diba, matapos kasing mag-click talaga yung kanyang teleseryeng Linlang, ay eto na nga at meron ng isinusunod na kaagad na putahin na kung saan nga naman silang dalawa ang stars sa What's Kim with Secretary Kim. What's wrong? Kim? What's wrong? What's wrong to you? Hindi, what's wrong with Secretary Kim? Yun na nga, diba, na nakakaloka. Kaya sabi naman ng ilan, parang medyo OA naman na yata. Tsaka parang tipong, parang masyado ng kumbaga sa produkto, hard selling naman masyado yung pagsisweetness. Diba? Ay, may nakausap ako tungkol dyan. Ano yung sabi? Diba dati, napabalita na itong si Paolo Abelino at saka si Janine Gutierrez ay nagbalikan. Tapos sabi nila nagkahiwalay daw. Naku, Mare, may chika sa akin. Ito hindi naman confirm. Pero parang hindi naman daw talaga naghiwalay ulit. Hindi nga. Kasi nga, di ba, parang happily siya eh. Happily siya talaga sa piling ni Janine. Di ba? Parang for the... Habang nagbaburp ako, gusto mo yun. Parang for the parang for the promo. Di ba? Kasi parang hindi yung the usual Kim na nakikita mo na kapag in love. Unlike pag nung time nila ni Sian Lim, di ba? Hindi ni Sian Gasano. Huy, nananahimik yung tao. Huy, hindi. May pasabog na naman
naman siya. Oh. Diba? Ang dami na naman niyang kudaday. Oh. Diba? Pero yun na nga, as in talagang sabi ng ilan, makikita mo din naman sa itsura ni Kim kung medyo, alam mo talagang feel niyang in love na in love. Sa kumpara sa parang tipong, sige, artista, pinipilit. Parang Hindi, tsaka nakikita ko kasi Mare, may mga hugot pa siya eh. Diba? Yung mga ganong aspeto. Kaya parang tipong sabi ng ilan, sige, tuloy nyo lang yan. Parang sabi ng ilan, Kim, ganun ka ba karupok talaga? Na tipong, ayan na naman. Kasi Mare, Walang kadala-dala, Kim. Ganon. siguro yung management niya Mare, nakikipagsabayan. Kasi nga itong si Sian, di ba? Nauugnay na din dun sa taga Viva. Na iba yung naiisip ko dun sa nauug. Di ba? Nauugnay na din siya yung pangalan niya sa taga Viva at nagkakaroon daw sila ng ng relasyon. Nag-overlap. Oo, nag-overlap nga daw Mari eh. Yung kanilang ugnayan habang sila pa ni Kim Cho. Diba? No, parang tipong, diba, sabi ng ilan tuloy na parang, okay. Kaya para hindi siguro magmukhang kawawa kaya si pag tinitingnan tuloy ngayon si Kim na parang tipong, nakakaawa ka naman girl. Sabi ng ibang Pero mo pinagluto muna daw niya ng ng steak. Itong si Sian bago siya hiwalayan. Ay talaga, ang sarap naman. Binusog niya muna. Kung ako'y nilagyan ko ng antibiotic yun. Ay, kung ako naman din, nilagyan mo naman sana ng ng buong pagmamahal. Malay mo naman din, di ba? Kahit hiwalayan ka. Malay mo naman din sa steak na pinakain niya, malay mo bigla magbago ang isip. Kung yung isa hindi marunong magluto, Ay, ewan diba? Ko. Paborito daw yun ni Sian eh. Para nagpaluto muna siya. Kung ako Kim, yung buong baka yung hinila. Oo, suwagin mo yan. Kung alam mo lang, ikaw no? Ikaw na pumili ng partid. Oo. Kagatin mo yung baka. Suwagin ka niyan. Pero yun na nga, hindi ba? Dalhin mo pati mga damo. Sabihin ni Kim, ayan, diba? Ayan na yung baka. Gusto mo ba? Ilang baka pang kailangan kong dalhin? Oo. Diba? Anyways, yun na nga din. Parang tingin lang ng mga tao, parang medyo na-overrated na nga pagka-sweetness na parang tipong nawawala na yung konsepto na parang, okay. Yun lang din daw. Yung parang kanilang interpretasyon sa nagaganap dahil nga may proyektong back-to-back na nagaganap. Diba? At syempre, lalong alam mo yun, lalong umiingay ang kanilang mga pangalan. Correct. Alam mo, nakakaloka lang ngayon, parang kapag natutuwa ang mga netizen na pinagtatambal ang dalawang artista, ginagawa ng relasyon, ginagawa ng issue. Bakit hindi gayahin yung panahon nila John Lloyd Cruz tsaka ni Bea? Tama. Hindi nila kailangan maging magjowa para diba? para kiligin ng mga tao. Correct, diba? Nakailang series pero inatabayanan. Kung diba? may chemistry. Kung may wala, one more chance. Diba? Diba? Sinubaybayan nating lahat si Popoy at Basha. Ngayon kasi Mari dinadaan sa ganun. Lalo diba? na kapag ang artista. Hindi ko sinasabi na si Paolo at saka si Kim Cho ay hindi marunong dahil nasubukan natin ang acting skills nila sa linlang napakahusay. Diba? Lalo ni diba? JM de Guzman. Pero may mga ganyan, may mga artista talaga na minsan dinadaan sa ganyan para sa ganun pag-usapan yung diba? yung dighay ni Kapitana Sisa na pinaspon niya. Oo, dahil dinig ko yung yung pinospone mo yung dighay mo. On national diba? National TV ang masabi. National radio. Diba? All over the internet. Well, in the meantime, kung saan man gusto ko yung kinontent natin yung digay. Well, in the meantime, sama-sama pa rin natin baka tutukan niya kung saan man nahanto magkakatuluyan man din yan. Diba? Correct. Na nakakaloka. Well, in the meantime, yan diba? Siyempre, dyan po muna natatapos ang 20% chika at 80% dog show 1. Ang bagong tambayan na pinag-uusapan na ay walang kapararakan. Ito ang Baklita sa Woo Woo Woo! Diba? Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!